So mga kabombo Star Nation, alamin muna natin ang kakaibang tradisyon at selebrasyon doon sa bansang Russia. Ikahapon nga binisita natin ang bansang Austria. Ngayon, kilalanin naman natin at bisitahin ang bansang Russia kung saan ipinagdiriwang ang Pasko pagsapit yan ng Enero 7. Narito ang hinandang Christmas Around the World Special Report ni Bombo John Flores. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Sa lupain ng mahabang gabi at nagyayelong hangin, may isang Paskong ipinagdiriwang hindi sa liwanag ng Disyembre, kundi sa katahimikan ng Enero. Ito ang Pasko sa Russia. Sa malawak na lupain ng silangang Europa, may isang tradisyong patuloy na humahawak sa puso ng sambayanang Ruso, ang Russian Orthodox Christmas, isang pagdiriwang na hindi sumasabay sa takbo ng kalendaryo ng buong mundo. Tuwing Enero 7 kasi, ipinagdiriwang ng Russian Orthodox Church ang pagsilang ni Jesucristo ayon sa Julian calendar, isang sinaunang sistema ng panahon na ngayon may 13 araw na agwat sa modernong Gregorian calendar. Bago pa dumating ang Kristyanismo, ang mga tao sa Russia ay nagsasagawa na ng mga ritual tuwing taglamig upang humiling ng masaganang ani. Ang mga seremonyang ito ay nagtatagal mula sa huling bahagi ng Disyembre hanggang sa kalagitnaan ng Enero. Sa panahon ng Soviet Union, ipinagbawal ang Pasko at iba pang relihiyosong pista sa Russia. Subalit, marami pa ring pamilya ang tahimik na ipinagdiriwang ito sa kanilang tahanan. Maraming tradisyon ang inilipat sa bagong taon na ngayon ay itinuturing na pinakapopular na holiday sa bansa. They don't celebrate Christmas on December 25 because the country is mostly Orthodox, not Catholic. But they do have some Catholics there. Ang sineselebrate talaga nila, Christmas talaga nila sa Orthodox is January 7. Yes, after New Year. But yung Christmas spirit is nandun na siya before December 25 kasi they are preparing too much for New Year. Yun, sobrang prepare sila sa New Year na before December 25, meron na silang mga Christmas decorations. Actually, when I was there, I was surprised because it looks like Christmas spirit, but they really don't have the Christmas like us Catholics. So, all the decorations are the same. They have lanterns, they have Christmas tree actually. Ayon pa sa Bombo correspondent na si Julie, sa Russia, mas mahaba ang holiday pagsapit ng New Year, kung saan nakapokus na umano ang mga Ruso sa pag-celebrate ng Christmas. Ang holiday talaga nila is after New Year, wala nang pasok yung mga tao until January 7. So, diretso yun. Yun talaga yung holiday nila. But December 25, parang normal day lang sa kanila. Wala silang sinaselebrate that day. But, syempre may Catholics din doon. And when I was there, I want to celebrate Christmas. So I go to the church, Catholic church. There's a very, very nice Catholic church there, actually. And they celebrated there in the Catholic church. So they had also Simbang Gabi. They have Salubong. Is that Salubong, right? Like, before the Christmas Eve. Abay pagdating naman sa handaan, hindi rin papahuli ang mga Ruso. Tiyak na hindi lang kasya sa 500 piso ang kanilang Noche Buena. Pinaniniwalaan ng mga Ruso ang isang pag-aalay ng 12 dishes sa gisag ng 12 apostol. Sa gitna nito ay ang kutya, isang sinaunang lugaw na gawa sa trigo o bigas na hinaluan ng hani at mani, na sumisimbolo naman daw sa pag-asa at pagkakaisa. Sabi pa ni Julie, isa pa sa mga laman ng lamesa ng mga Ruso sa panahon ng Pasko ay ang iba't ibang uri ng salad, pati ang tinatawag nilang blini o katumbas ng queso de bola at hamon sa Pilipinas. They should have salad and blini. But salads are not the salads that we think of when we are here in Philippines. It's like festive salads.
like with mix of cottage cheese, with some potato, with shrimps, like not the healthy salad that we know here from Philippines yun. Talagang mga kakaibang salad, tsaka sobrang sarap na salad. Yun talaga yung parang specialty nila. Like kapag ka Noche Buena, yung mga relatives, magdadala sila ng special salad nila. O, ito yung salad na specialty ko, ito yung salad na specialty ko. Unlike dito sa Philippines, ito yung spaghetti na specialty ko, ito yung specialty ko na menudo or ganyan. Sa kanila, salad talaga yung main nila. Pagdating naman sa tourist spot, abay hindi lang ang Moscow at St. Petersburg ang may gandang tangi. Nariyan rin daw ang Novosibirsk kung saan pwede mong ma-experience ang iba't ibang activity tulad ng snowboarding. Actually, nung nandun ako, parang lahat for me tourist spot. Kasi nga, pag ang dami kasing snow, diba? So parang, oh my God, ang lahat ng makita ko, tourist spot to. Pero ang marirecommend ko is, I will just give 3. Kasi walang masyadong tourists na pumupunta dun sa lugar namin kasi it's Novosibirsk. So, what they can visit if they want to be a tourist in that specific place, Novosibirsk. First, I will recommend Inya. It's one of the mountain part ng Novosibirsk where you can do snowboarding. So, yun, parang mas maliit siya na version ng mga snowboarding places na famous. Kwento pa ni Julie, hindi rin patok ang exchange gift sa mga Ruso. Malayo sa mga kinalakihan natin mga Pinoy na kabilat ka na ng Christmas party. Ang exchange gift, hindi siya exchange gift, they just give gifts. Yun lang, pero hindi sila kagaya natin na may exchange of gifts talaga. Like, makakatanggap ka lang ng gifts, ganyan, pero wala yung parang Christmas party, walang ganun. Bagamat simpleng araw lang ang Pasko sa Russia, pagsapit naman daw ng Enero 1 ay dito na nararamdaman ni Julie ang tunay na simoy ng Pasko. Papaano naman binabanggit ang Merry Christmas sa Russian? Hingi tayo ng tulong. Okay na ba humingi tayo ng tulong? How can you say Merry Christmas in Russian? С Рождеством Христовым. Ang Paskong Ruso ay isang araw ng pamilya, pagpapatawad at pagmamahalan. Ang bawat tahanan ay pinupuno ng mga dekorasyong may kahulugan, mga anghel, mga tala at mga tanawin ng pagsilang ni Kristo. Kagaya sa Pilipinas, hiling natin ang pagkakaisa sa gitna ng drama sa politika dahil marami sa atin ang hilingang tunay na pagbabago at pananagutan. Muli po ako po si Bombo John Flores and this is Bombo Radio Philippines Christmas Around the World Special Report. Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines.